ka-workers, welcome po sa inyo. Proceed po tayo sa ating episode 6 kung paano natin lagyan ng forma ng ating column. So panoorin natin mga ka-workers. Forma natin mga ka-workers ng ating column. Lagyan natin ng block dito sa ating walling, block dito. Tapos ating huhulugan yung ating block para matuwid yung ating forma mga ka-workers. Sa ito. Ito may mga block na pero siguraduhin natin i-check kung may hulog ba siya po mga ka-workers. So ayan na, straight po mga ka-workers. So pwede na natin ikabit yung ating forma ng ating column. So ayan na, ikabit na natin yung ating forma ng ating column mga ka-workers. Ayan. Nadikit na yung ating hinuhulugan natin na block. Yan, yung guide natin sa ating siding. So ayan po mga ka-workers. So dapat makaparehas yung sukat ng ating forma para makuha yung ating hulog mga ka-workers. Pati rin dito sa likuran. So ayan. So, lagyan na lang natin ng tie wire para ma-fix yung ating forma mga ka-workers. Yan. Iwas lobo ng ating forma pag binuhusan natin. So, ayan po. So, ito mga ka-workers. Naglagay tayo ng shoring ng ating column. So, ang tawag namin dito is 4 guards. Yung apat na vertical na yan, yung tinatawag natin na 4 guards. So preparation na to po para sa ating beam. Yan. So diretso na ito sa kanyang scaffolding po mga ka-workers. So ito yung column na nilagay natin para ito sa ports po mga ka-workers. So ayan yung column na yan. Papasukin natin yung PVC na number 3 para sa ating strainer sa ating slab sa itaas. Kasi gawin nating terrace yung itaas po mga ka-workers. So ayan. Ito yung aming tinatawag na 4 guards. So ina-assure natin na para straight yung ating column, nilagyan natin ng 4 guards po mga ka-workers. So ayan. So syempre hinuhulugan natin para straight yung ating column po mga ka-workers. Ayan po. So ayan. Ayan po. So ayan, kitang-kita nyo yung mayroong hulog na nilagay namin. So diyan kami kukuha ng hulog para straight yung vertical ng ating column po mga ka-workers. So ayan, lagyan namin ng shoring para maka-assure tayo na straight yung ating column mga ka-workers. So ayan po. So ayan, nilagyan na natin ng tie wire mga ka-workers. So ito. So binutasan natin yung ating forma doon sa ilalim, doon sa labas. So bali dito yung corner, dito yung sa loob ng kanilang bahay. So ayan. So ganyan paglagay ng tie wire mga ka-workers. So papakuin muna natin ng trace diyan, tapos ikabit natin yung tie wire. Kung sa inyo, kung pwede rin ito baluktutin yung pako. So pwede. Sa amin ito lang. Kasi malaki yung kanyang ulo ng ating pako mga ka-workers. So yan. Yan, kabilaan mga ka-workers. Para doon sa isang side at saka dito sa isang side naman ay mayroon siyang mayroong nagkabit ng tie wire para pagbuhos natin dito aangat yung ating forma sa labas. So ayan. So bali tatlo yung kami nilagay. Yan. Sa taas, tapos dito sa gitna, at dito naman sa baba. So tingnan natin sa labas mga ka-workers kung
ano ang ating gagawin doon sa labas ng ating tie wire dito sa ating forma. So labas tayo. So ito yung sa labas mga ka-workers. Yan, ito yung tie wire natin. So nilagyan natin ng pako dito at tapos ating baluktutin at saka ito twist natin yung ating pako para mapipress yung ating form. Ito dito po mga ka-workers. So ayan, ganito yan yung ating pako. Ayan, nakatulog. So baluktutin natin yan mga ka-workers. Baluktutin natin itong pako natin. So ganyan, binaluktutan natin mga ka-workers. So atin nang i-fix natin yung ating tie wire. Ayan, pati rito isa. So ayan. So dapat ganyan ang pagka-fix po mga ka-workers. Ayan. Tapos ibalik natin. Ayan. Ayan. So ayan po. So pagkatapos natin mag-twist po mga ka-workers, pag matigas na yung ating tie wire. Ayan, pag matigas na yung tie wire natin, pupukpukin natin yung pako natin para ang kanyang ulo ng kanyang pako maibaon sa ating kahoy para hindi umikot paglagay na natin ng halo po mga ka-workers. So ayan po. So ito yung forma sa ating dito sa ating room po mga ka-workers, sa ating corner. Dito yan sa loob ng ating bahay. So ito yung ating tie wire. So nakita naman dito sa labas. So ayan. Okay na yan po mga ka-workers. So ayan. Tapos na natin nabuhusan yung ating column mga ka-workers. Tanggalin na natin yung ating column para i-transfer natin sa iba naman natin na wala pang buhos. So ayan po mga ka-workers. Tanggalin na natin yan. Tinanggal yung ating block sa ating hollow block po mga ka-workers para makuha natin yung ating forma. So ayan po. Okay na daw, masih butumba no? Nakabird, tabahan mo ito din. Na, ito. Putol na tanang tie wire. Oh. Sa baba. Doon sa likod, baba. Wala rin nagbigay. Dapat hindi ko. Ang kanya niya. Ito na lang to dito. Ito na lang pa daw. Ngari. Matipak lagi na kanto ala. Kaya plate. Si down dong, down. Tumba na lang ninakaw. Tumba. Nung punalam, ani, mayroon ng lumay. So ayan, po mga ka-workers, natanggalan natin yung ating forma ng ating column. So ayan po mga ka-workers, so straight yung ating
buhos ng ating column po mga ka-workers. Ayan. So dito magtanggal naman tayo dito sa loob ng bahay ng isa nating forma mga ka-workers. Yung forma yung nasa gitna, yung hawak sa ating ng tile sa ating master bedroom po. So ayan. Tingnan natin kung anong kalalabasan dito ng ating pagbubuhos ng ating column. Ayan. O, ayan. Makinis po mga ka-workers. Ayan. Ayan. Sige, Wills. Sige nga. Ayan, maganda rin yung resulta. Bigat. Bigat eh. So ito natanggal na yung forma ng ating column mga ka-workers. So ayan, nagkumpisa kami ng scaffolding sa atin ng ating hanging beam. So salamat po mga ka-workers sa inyong panonood. So, thank you for watching and God bless you all.